Halika, samahan nyo akong rumakit para magkaroon tayo ng kwarta. Hello, hi mga nay! Kung nakikita nyo nga, napakadilim pa nung kami umalis. 4:45 ng madaling araw ng oras na to. At nakisabay nga ako kay Papa at kay Bossing para makalakal. Hinatid muna nila ako sa koridor bago sila nag-arya ng kanilang lambat. At babalikan na lang nila ako kapag nakapamandaw na sila. Inaya ko nga kasi si Papa na mangalakal kami. Kasi kako, wala na nga kaming pambiling bigas. At saka iniisip ko rin talaga yung darating na backyard camping nila kuya sa school. Buti na nga lang at pumayag si Papa kahit sabi niya na ako lang daw o kami lang daw ni Bossing ang mga lakal. Hello po. It's 27 AM. Andito ako ngayon sa koridor. At ito yung ginagawa ko. Mga lakal. Wala na kaming budget. Kaya kailangan na po. Saka merong kasi sila kuya, backyard camping. Kaya sabi ko kay Papa, mga lakal kami. Sabi niya, mga lakal kayo. Kaya ito, sinama nila ako, mag-aarya sila ng lambat. Sinama nila ako. Tapos, babalikan na lang nila ako pag nakapag na sila pandaw pagkarga. Yan, madilim pa. 5:30 pa lang. Yan. Kunyari. Eto nga, tawili pang akong kuhanan yung magandang view sa kabilang ibayo. Kasi naman, kung titignan mo talaga siya sa mata, ay talaga naman napakaganda. Yun nga lang kasi yung camera ko, nako, blurred talaga siya. Kaya hindi nga makita ng maayos. At kung nakikita nyo nga, ayan na nga, yung sinag ng araw. Malapit-lapit na rin magbukang liwayway. At nung mga oras na to, ibinalikan nga ako nila Papa. Lilipat nga daw kami ng lugar na pagkukuhanan dahil dun sa nakita nila, mas marami nga daw tambak na basura. Tapos na nga pala silang mag-arya ng mga oras na to at babalikan na lang nila yung lambat nila. Dali-dali nga rin kaming lumipat kasi nga malapit nang lumiwanag. At kailangan pa naming mapuno yung daladala naming 2 tonner bag para naman hindi kami malugi sa panggasolina. Hindi ko na nga nakuhanan yung iba pang senaryo kasi baka makaltukan na ako ni Papa. Imbis na makakilos ng maayos, hindi kasi nagbibidyo pa. Anyway, tama nga sila na ang dami nga ditong pwedeng maipon. At timing din dahil maliwanag na nung pagbaba namin. Ang bilis nga lang namin napuno yung mga jumbo bag. Nakakatuwa at nakakaaliw nga rin magpulot kasi mawiwili ka talaga at mayat maya may nakukuha ka. Nung mga oras na to, si Bossing nga yung namumulot. Pero pinipili ko yung mga pinulot niya kasi ang daming reject. Si Papa na nga lang pala yung naman daw ng lambat. At iniwan na lang dito si Bossing para daw mas mabilis kaming makapuno. Siguro kung meron nga lang akong taga-video, mas makikita nyo ng detalyado yung mga ginagawa namin dito. Pero dahil sariling sikap ko nga lang ito nga lang yung naipakita ko. Nyo nga halos hindi na ako umaalis sa pwesto ko kasi naman bawat lingon meron ka talagang mapupulo. Kulang pa nga yung daladala kong sako dyan kasi medyo maliliit pero nung napuno ko yan dumiretso na nga rin ako para ilagay yan sa malalaking bag. Nung mga oras na to tapos na nga rin mamandaw si Papa kaya naman tumulong na rin siya sa pangunguha para nga mapuno agad namin yung 2 jumbo bag na daladala namin. At kung makikita nyo nga talaga namang napakalawak at napakalayo ng abot ng mga basura na yan. Kung makikita nyo ang layo na ng pwesto ko dun sa pwesto ni Papa at mas malayo pa nga yung agwat ni Bossing dahil naandun siya sa kabilang dulo. Buti na nga lang at kahit papano merong nahuling isda si Papa at merong ipapakilo at panggasolina nila. Ewan ko ba, mag-iisang buwan na si Bossing dito pero lagi silang walang huli.
Buti na nga lang at kahit papano nakakaparte pa rin ng paisa o 200 para magkaroon kami ng pambigas kasi yung ulam wala namang problema kasi kahit papano may naiuuwi sila. At nung mapuno nga namin yung 2 jumbo bag, eto nga't nagkukumahog na rin umuwi si Papa dahil baka mabilasa nga yung mga isda. At ganyan nga pala yung pagkakapwesto ng 2 bag. Nasa harap nga sila at tinalian lang para hindi liparin. Akala nyo mukhang kalma yung dagat kasi mukhang payapa. Pero hindi. Pagdating namin sa laot, mga nay, para akong nasa mini roller coaster, Diyos mio. First time ko naka-encounter ng ganito kalalaking alon na pag tinignan mo talaga yung ilalim ng dagat habang tinataas ka ng mga alon talaga namang malulula ka. Pero ang sabi sa akin ni Bossing mahina pa nga daw yun. Ala, paano pa kaya yung malakas? Diyos mio. Pagkatapos nga namin makipagbardagulan sa mga alon, finally nakarating nga rin kami dito sa Pangpang. At pagdating nga namin, sinalubong na kami ng 3 bulinggit. Hindi nga pala nakapasok si Kuya Vilt, gawa ng wala nga mag-aasikaso sa kanya at wala nga kaming bigas nung mga time na to. Kaya nga rin pinayagan kami ni Papang mga lakal dahil nga sinabi ko na wala nga kaming bigas. Buti na nga lang at kahit papano meron silang naipakilo ngayon at nakabili nga agad ako ng bigas bago ko maglinis itong mga naiakyat na mga kalakal. O baka akala nyo ganun-ganun na lang kapag ka namulot, bebenta mo na. Hindi pa. Medyo matrabaho din kapag mangangalakal ka kasi kailangan mo nga siyang pagbukod-bukodin. Nakadepende rin kasi yan sa klase at magkakaiba rin yung presyo. Ang pinaka pinagpupukusan talaga naming makuha ay yung mga plastic bottles ng mga soft drinks kasi iyon ang medyo mahal ang kilo ngayon. 12 pesos ang kada kilo. Kung mapuno namin yung isang tunnel bag, swerte na kung maka 50 kilos kami. Yung mga may kulay na plastic naman na tinatawag na sibak 7 lang ang kilo. Kaya ibinukod at ibinalot ni Papa para kapag nagmahal ang kilo saka nga lang niya ibibenta. Dati kasi umaabot ng 15 to 17 ang kada kilo ng sibak. Hindi ko alam kung anong nangyari at kalahati nga yung kanyang ibinaba. Anyway, habang binububo ko nga tong mga kalakal na ito, nag-aagawan naman yung mga bata sa mga nakikita nila mga laruan. Mamumulot pa nga sana ako ng tsinelas, ang kaso nga lang gahol na nga sa oras, kaya puro laruan na nga lang yung nakuha namin. Kasi bawat makita namin na medyo maayos na laruan, talaga namang tinatabi na namin kasi alam namin na maghahanap nga yung mga bata pag nakauwi. Nung mga oras na to, si Bossing ngayon nakatoka sa mga bata at paliliguan niya kasi ako, magpo-focus talaga ako dito kasi alam ko naman na wala siyang tiyaga sa ganito, mainipin kasi yun. Dapat nga maliligo na si Kuya Von at saka tong si Vin. Yun nga lang nawiling ang manguha. Kaya ito si Vin, nakita na ang puwet sa sobrang excited sa laruan. Ang gagawin ko nga pala dito ibubukod ko yung mga sibak at saka yung mga plastic bottles. Tapos yung mga plastic bottles naman tatanggalan ko nga ng plastic at saka takip para mapitpit siya. Kailangan kasi malinis na tong mga plastic bottles ng mga soft drinks kapag ka-deliver nyo siya. Kailangan wala siyang mancha, wala siyang dumi sa loob at nakatanggal na yung plastic at saka yung takip niya. Pinitpit na nga lang muna namin to nang mailagay na lahat sa toner bag. At hanggang dito na nga lang po muna ang storya ko. Abangan nyo yung part 2.